Alaman sa kalusugan. Okay ka. Mami, mamaya na prenatal check-up mo ha. Ang ama ang katuwang at kaagapay ng isang ina sa pangangalaga ng kalusugan ng kanyang asawa at kanilang mga anak. Nagbe-birth spacing o family planning. Mahalaga sa akin ang kapakanan ng aking asawa at mga anak. Maging responsableng ama para sa kalusugan at kaligayahan ng pamilya. Let's smoke this road. Give it right, give it right, give it right. Give it up, give it up, give it up, give it up, give it up. Give it down, give it down, give it down in your heart. We say no, no, we say no, no, we say no, no, not to smoke. Bagay sa'yo ang healthy lifestyle, kaya no to smoke. Todo que health tips. Healthy and safe ba ang inyong pagkain? Laging suriin ang label ng binibiling pagkain. Pumili ng low in fat, salt, and sugar. At high in fiber. High in nutrients. Dapat may expiration date. May pangalan at address ng manufacturer. At BPAG approved. Maging mapanuring mamimili. Todo kaalaman sa kalusugan. Okay ka. Ito ay generic na gamot. Simple ang itsura. Pero kapag pasiran sa harap, matindi ang kita! Matindi ang takap! Knockout ang sakit kay Saver Generic! Ngayon, Saver Generic versus branded ng gamot. Hindi sila magkakalo! Sandali, anong nangyari? Pareho lang pala sila! Pero dahil generic mas mura, mas matipid, panalo ka talaga! Hatid sa inyo ng Department of Health. From the southern Tagalog of Mimarupa region, you are listening to Cool 100.5 FM, broadcasting live from Romblon. Nagbabalik ang PIA Mimarupa Hour. Mimarupa Hour, ang inyong tagapagbigay impormasyon hinggil sa mga kaganapan sa ating rehiyon sa Mimaropa. Kami ang tulay ng pamahalaan sa mamamayan hinggil sa mga programang kapaki-pakinabang. Makikipag-ugnayan sa pamamagitan ng balita at impormasyon. Mimaropa Hour, hatid sa inyo ng Philippine Information Agency at ng himpilang ito. Okay, magandang umaga po sa lahat ng ating mga tagapakinig at narito na naman po muli ang ating programa dito po sa Cool FM, ang PIA Mimarupa Hour, kung saan ay tayo'y nag-iimbita nga po ng mga opisyal at maging mga empleyado po ng ating pamahalaan upang sagutin po ang ilang pong mga katanungan ng ating mga kababayan. Tayo namapalad ngayon dahil napagunlakan po tayo ng provincial manager ng NFA. Walang iba po kundi si provincial manager Terso Mendoza. Sir, magandang umaga po at welcome dito sa ating programa. Magandang umaga rin. Ayan. At ngayon pa lang po kami nagpapasalamat. At siyempre kasama ko rin po si Kasamang Gary, ang ating co-host dito po sa programa ito sa PIA Mimarupa para po makapagbigay din at makapagtanong din sa inyo kung ano pa yung mga karagdagang katanungan. Sir, unang-una, gaano na po kayo katagal sa pagiging isang kawani po ng ating gobyerno, lalo na dito sa NFA? Magsa 35 years na ako sa NFA sa Tutuna. Galing ako sa Ilocos Region, Region 1. Mama ko ng distrito sa Romblon. So kayo po ay taga sa probinsya, sir? Taga-La Union ako sa may residence ko. So si sir pala ay hindi talagang taga Romblon, pero marami siyang kamag-anak dito sa Romblon. Ang napakarami pong Mendoza dito. So nagkaalat talaga, no? Kasi kayo yung taga-Comelec, taga-Batangas siya, Mendoza rin yun eh. Attorney Mendoza. Tapos yung kasama ko sa PIA, sa Palawan siya naka-assign, taga-Mindanao naman siya, Mendoza rin yun. Ang dami nagkalat talaga. Ibig sabihin mga magagandang lahi talaga yung mga Mendoza. Ayan. Ayan. So, sir, ganito kasi, may mga ganitong dapat tayong sagutin ngayon. Dahil kami, sa PIA, katuwang niyo po kami. Lahat po ng ahensya ng pamahalaan, kami po yung katuwang niyo palagi pagdating sa information dissemination. So, isang paraan po namin ito para matanong po sa inyo kasi marami pong mga dumudulog din sa atin ng mga kababayan. Tungkol nga dito sa, ito allegedly lang naman, sabi nila ay parang tapos daw sa
supply ng bigas ang NFA para sa maipa-ibenta sa ating mga maralitang mga kababayan. Gano'n po ito kato? Actually, hindi naman tayo kinakapos sa supply pa ng bigas. Marami tayong impact dyan. Kaya lang, hindi namin matugunan lahat yung mga konsumo ng lahat ng tao. Kasi mayroon tayong mga katuwang din na nagbebenta ng commercial rice at yung kulang doon sa pangangailangan, doon lang kami pumapasok sa mga supply natin ng bigas. Ang NFA kasi nagbibigay lang ng ang market participation kasi ng NFA is 5 to 10% lang. 5 to 10% of the total consumption ng ating bayan. Doon lang pumapasok ang NFA. Kaya kung minsan yung supply natin sa market, pang ano lang yung pang-stabilize lang sa presyo para hindi masyadong tataas yung commercial. Kung masyado ng mataas ang presyo sa commercial, magbibigay kami ng karagdagang supply para sa gano'n may stabilize natin yung presyo sa palengke. Para hindi masyadong tataas. Opo. So yun din ang sabi kasi ni Secretary Alcala, sapat ang supply po ng NFA, so wala po tayong dapat ipangamba. Kumbaga talagang hindi dapat na matakot yung ating mga kababayan na tayo magugutom. So ngayon sir, kasi dito sa Romblon, alam naman natin na tayo ay medyo hindi masyadong agricultural ang hanap buhay ng mga tao at wala masyadong malalawak na palayan. So nakadepende yung paramihan sa pagbili ng NFA. So sa kayo sir, gaano po karami sa bawat bigasang bayan outlet ang binibigay po ninyo para ibenta nila? 30 bags a week ang allocation nila doon sa barangay base. Mga barangay, bigasan sa barangay yun. At sa market base, sa mga barangay, kasi kung minsan sa isang barangay may dalawa silang outlet, ay binibigyan namin sa push-up yan. So meaning, sapat naman na siguro yun sa kung talagang ibebenta na tingin-tingin sa mga kababayan natin doon sa barangay, kakasya na yun sa kanila sa isang linggo. Kasi 10, kung minsan dalawa sila sa isang barangay, 20 yun, ilan lang naman sila sa barangay. Na hindi na lahat naman ng taga doon ay may nakadepende doon sa NFA. May mga supply din sila na nagalit sa iba. Yun nga, commercial. May commercial din. Kaya sa amin, pag-aaral, sapat din yung supply na binibigay namin sa kanila. At saka kung sakasakali man, yung impact natin kasi bigas dyan is inaano rin natin, kinokontrol din natin para sa ganon, magkaroon man tayo ng kalamidad, mayroon tayong gagamitin kung sakali kasi alam nyo naman magparating dito, napakahirap na kung sakali may pag-transport. Kaya yung first quarter natin, maswerte nga tayo sa first quarter, 2 beses tayo binigyan ng 25,000. Kaya may 50,000 tayo nung January, February, nakasangkat tayo ng 50,000 bags na bigas. Kaya meron pa tayong mga 37,000 pa hanggang June. Kaya lang, ayon sa regional office natin, gusto na nilang ipadala ulit yung third quarter allocation natin sa Mayo o June para i-advance ulit. Bago maubos yung nandyan, darating na yung isa pa para hindi tayo tapusin pagdating ng 10 months. Tama po yun. Kasi parating din yung tag-ulan. Tag-ulan dapat nandito na siya. Oo. Kaya problema namin ngayon kung yung bodega kasi puno pa lahat. Puno sa San Fernando, yung bodega natin makakuha doon, 10,000 ang laman, hindi pa nababawasan. Sa Kahitsukan, 5,000 lang ang pwede natin impact doon. 15,000 sa Sibuyan yun. 15, nakasigurado sila. Sa Udyokan din, mayroon tayong 9,000 sa bodega natin doon sa Udyokan.
hopefully na mayroong may dagdag doon na 10,000 kung nakasakali ba. Kuha natin yung isang bodega pa ni yung isang katabi doon. Doon natin lalagyan ulit na 10,000 siguro para at least hindi na tayo kakabahan pag bumagyo na pagmadala pa roon sa Cebu at sa tabla. Yung concert, yung halimbawa, yung Tres Islas, meron din po ba silang imbakan doon? Halimbawa, wala. Dito lahat. Yun lang ang isang bagay na hindi ba sila pwedeng malagyan kahit maliit lang na houseware doon? Warehouse. Warehouse? Dinadagdagan na lang namin na alokasyon kung sakasakali pa yung pagdating. Sir, bigyan mo naman na kami ng 50, 100. Binibigay na namin para at least. So, nasa retail Biyahe na lang. sila. So may tanong ko lang sir, di ba yung barangay natin may mga dealer na dyan? Mga dealer din sila. So kasi dati, ang pagkakaalam ko, ang mga dealer dyan, talagang kung sino lang yung bigyan ng may license ng NFA, siya lang yung pwedeng makapag-tinta. So mga ilang tindahan yung ina-allowed ninyo na pwedeng maglinta sa bawat barangay? Isa lang sa bawat barangay. Kaya may mga No, tulad sa barangay Sawang. Oo. At saka dito sa Lunos, mahaba itong Lunos. Dalawa. Siyempre kung minsan kasi doon din sa barangay, minsan yung mga taga doon sa barangay Sawang pag naubusan o barangay Agnay, pupunta sila ngayon doon sa Mapula. Naghahanap. Naghahanap sila. Nangyayari. Kaya ngayon, mangyayari, starting sa 8. Tuesday. Magbubukas kami rito. Ganun. Para yung mga galing dyan na dadaan na sila rito para hindi na sila. So magre-retail na ang NFA para direkta na dito na sila pupunta. Siguradong 27 per kilo. Siguradong 27 nyo. Hindi mako-commercial kasi ang mahal. Kasi kung minsan doon sa may pastoral, nakikita natin, nakakaawa naman yung kababayan natin, siyempre nakapila. Halos lahat. Gusto namin yun na dito na lang dito ba? May nakikita ka mga taga-Casimos, siyempre dito sa buong Romblon din kung minsan dito sa bayan, siyempre kaya nga naka-picture doon sa dyaryo. Hindi naman siguro ganito katindi sabi ko nga, hindi naman ganito katindi ang pangyayari sa araw lang kasi na kunwari nag-aantayan sila pag nag-release rito, yun lang nag-aantay. Kaya dumadami na mahabang. Ang nag-aantay, siyempre silaan nila yun. So, halimbawa nagbukas na po kayo by April 8, magbubukas na po dito sa NFA ng retail. 24/7 na yun. Ano po yung ilang kilo sa bawat individual yung i-allowed naman po? 5 siguro minimum. 5 o minimum. So everyday po ba yun? Every day. Tuesday to Friday. Kung marami Para may deposit mo. kung marami ka palang pera, kapag bawat schedule, bibili ka na ng tig 5-5, Araw-araw pumila ka. Ha? Kasi 5 lang individually. 5. Paano So araw-araw gagawin mo. kung 5 ka sa pamilya, 5 rin pipila. 5. Bibigyan lang yung mga Ganun. family. Akala ko, father and mother. Father lang yung mga bata. Baka yung iba po Napagutusan na commercial, di mataas na din. Ayun nga. Tama po yan. Kasi may ganito rin sumbong. Anyway, ito, hindi ko po naman na-verify, pero alam ko po anong barangay. May nagsumbong sa akin. So yung NFA rice, parang binenta na kasi siyempre pinaghirapan din niya yun para makahanap siya ng gano'n. Binibenta niya ng 32 per kilo. Tumubo na siya. Parang negosyo na, no? Oo. Kasi kung minsan... Magkano rin yung pato niya? 27, no? 27. 5 piso. 20 piso na. Kasi sir, sa totoo lang kung minsan, ang maganda yung NFA natin. Kung kapag niluto mo, parang komersyal. Sa totoo lang, yung stock natin ngayon, bagong alin na ng November, December, yung nabili natin. Yun nga. Kaya yung nangyayari. Pero hindi naman ibig sabihin, porket NFA, mababang quality. Yung ibibenta natin, porket yan kasi ang perception ng karamihan dito sa atin na porket NFA, para bang
Parang pangmasa. Hindi naman, gusto ko lang ipaalam sa ating mga tagapakinig na kapag sinabi mong NFA, hindi naman yung tulad ng araw. Yun naman din kasi maraming stock, kaya nagkakaganon. At saka siguro, masipag pa yung mga tao na to, walang masyadong nagbibili. Ngayon gusto ng mga tao, immediate yung kahit nasa pera. Di ba? Tama din. Tama. Nga pala sa ating mga tagapakinig, kasama rin po namin si Ma'am Margie Delvirio, ang napakagandang asawa ni Uncle Toroy. Dito kasama rin namin sa talakay nga ni Sir Mendoza. And of course, yun nga, sabi ko nga, may mga barangay din naman, sir, di ba, nung tayo nakapag-usap nung nakarang linggo na, sabi ko nga, may mga barangay din naman na may mga palayan. So doon, halos hindi nakukonsume o nauubos kaagad yung kanilang tinitinda, yung BBO, yung mga barangay, bigasang bayan outlet doon. Hindi rin naman, kagaya, isang halimbawa ko sa ating mga listeners, yung AGMIPA, halos nagtatagal ng, yung NFA na binibigay doon, ina-allocate ng, na bigas, hindi nauubos ka agad kasi may mga tao doon na palayan. Kagaya ng hinablan, meron din. Hindi rin masyadong nauubos ka agad yung binibigay doon sa bigas ng bayan outlet. So, siguro, kaya nga, minsan din, nakapag-usap kami ni Ma'am Margie, yung programa kasi nung 2011 pa yata yun, yung di ba, Panatang Makapala, di ba? So, sa ngayon po ba, may mga ganyang programa pa rin kayo na parang inikaya niyo pa rin yung mga kababayan natin, yung mga taong bayan na magtanim, may mga alternative na. Hindi lahat bigas, may mga alternative. kamote, kalimon, may alternative ba instead of rice. Para hindi lahat kanin ang kakainin. Kasi nga dati, di ba? Sa umaga lang yung sa tanghali lang pala yung yung kanin. Umaga gabi. Tawag dito sa Romblon, duma. Yan. Yung mga kamuting kahoy lang nilalaga. Sa inyo, sir, nung doon sa lugar niyo, kayo ba, naranasan din niyo ba yung mga gano'n? Oo, gano'n din. Sa hirap. Naabutan ko pa yung hinahaluan ng mais. Hiniling ng mais. Nilokos na yun, Opo. Hindi lang yun, yung gigagadgarin mo yung kamuting kahoy. Tapos pag inong kanin, tsaka mo isapaw yung pag hinalo mo na rin sa kanin yung pagluto na, tsaka may ulam ka, di ba ganun yung kinakain mo, may halong balinghoy. Manok naman yung ulam. Doon lang. Di ba? Ganun doon Di ba? Pero pagka umuwi naman ng bayan, alam mo, bibili ng sardinas. Pag yayabang pa yung kanyang sardinas, sabihin, ulam namin sardinas. Sawan sa manok. Sawan sa manok ito po, sir, yung itong pagbibenta natin ng retail dito mismo sa warehouse, ito po ba ay magtutuloy-tuloy o may limitadong panahon lang hanggang kailan? May limitado. Mayroon siguro limitado kasi obserbahan muna natin. Obserbahan namin. Operation namin kung itutuloy ba ibigay lahat ng allocation ng bigasan sa barangay o itutuloy dito. Para hindi ma-commercialize yung presyo ng NFA kasi 27 lang Pag may nagbenta dyan ng 32, 35, NFA yun. Kasi mahal ng commercial. 43 na. Pag may nag-32 dyan, sigurado NFA. Pag kasi nila hindi mo na makilala ang commercial. Kulay. Kasi magandang klase. Magandang quality. At saka yung bangkong minsan ay i-mix yung magandang klaseng NFA doon sa kakulay din ng commercial. Di ba? Galing Mindoro, galing Rojas, sa Tapos. Hindi mo na mahalata. Hindi may bibenta ng 43 yun. Kasama na doon. Oo, sobrang panay kayo minsan Ang gagawin yan siguro, ganito lang yan. Isasaing muna, magandang klase. Pag nalasahan mo na, nag-mix na, pag nag-mix na yun, iba na yun. Bibinta natin ito, baka mataas pa, baka umabot pa ng 40. Kasi ang umimili, ganito yan, ang lasa. Isa sa mga hinahabol niya. Magandang kanin ito. Kahit pala ganito ang kulay nito, ang sarap ng kanin. Di ba? Malambot. Ganyan. So, ginaganon. Yun ang karamihan na ginagawa siguro ng ilan nating mga kababayan, bato-bato sa langit. Sana tamaan kayo, yun nga wala konsensya yung mga yun. Yun may konsensya sila. Pero, hindi naman nila madadala sa langit. Dito sa atin, siguro naman, hindi ganun katalamak yung ganung sitwasyon. Unlike sa Manila, kasi may alam din tayo,
sa totoo lang, yung ibang mga malalaking businessmen ng bigas, Rice trader. pwede nilang, yung mga mamahihirap na gaano ba namang magpaluwal sila ng 50 mil o isang 100,000 pesos, bibigyan ko ito ng pambili, bibigyan kita ng pambili, bibigyan. Tapos sige, pila kayo dito, pipicturean natin na nagkaubusan na dito yung bigas. Sasabihin ko, tapos magdi-demand sila, may shortage, hindi tataas yung kanilang presyo. Ganun ang nangyayari. Maliban pa doon, i-reveal nila yung ano. Totoo bang nangyayari? No. Tapos imimix nila ngayon doon, labas, 40 to 50 ang kanilang 40 to 43. Ayun, ayan nga, dahil kayo mga taga ito, si Ma'am Margie, matagal na siya NFA, sir, 35 years on service siya. So, may mga nabalita na rin ba sa inyo or kayo mismo ay may mga nahuling bumili ng NFA tapos pinakiskis? Yung parang dadalhin sa kiskisa tapos para lalabas na parang commercial rice na siya. Mayroon mga instances na lalo na nung ako investigator pa. Provincial investigator ako galing. May mga nahuhuli kami mga bumibili ng NFA, ipapalis niya. Pag maganda na yung sako niya. Noon pa yun. 1980s pa yun. Lately wala na rin. Oo. Sa amin yun, mga nahuhuli kami gano'n. Ewan ko lang, dito naman wala naman tayo. Sa Romblon naman wala naman tayo mga... Maliit ang bodega dito, hindi mo makikita. Saka wala ditong wala ditong kiskisan. Kiskisan, Pero kung meron siguro, palagay ko mangyayari. Dito meron lang tayong yung kiskisang on the road. Motorsiklo nakasakay yung kiskisa. Ngayon doon sa barangay. Ito banda sa west area, sa Agnipa. At may tanong ko nga pala itong kung minsan, may mga yung dinorado daw na itong commercial, under nyo itong mga retailer, di ba? Yung mga to. Kahit yung mga commercial rice, under pa ng NSA, di ba? May yung kumbaga, pinapabango nila, meron silang misto. Ganun. Pero pag niluto mo, iba yung nawawala yung ang bango pag, siyempre, mahilig tayo sa amoy-amoy. Gaganunin natin, amoy mo na. Dinorado. Oo nga, ang bango Pero pag niluto mo, iba na yung amoy at iba yung lasa, hindi ganun kasarap. Pero yung original na dinorado, talaga naman kahit na yung umukin mo lang, tawag sa atin, isausaw mo lang doon sa patis. Tsaka yung sinanduming. Ayan, sinanduming. Alam nyo ba yung sinanduming kung saan kinuha yung pangalan ng sinanduming? Saan? Kay Mang Doming mismo. Si baka siya yung nagtanim. Kasi siya yun yung nagtanim. Ayun. Ganda makakabili ng bigas na ganyan. Doon kay Mang Doming. Nang kalaunan, naging tawag na doon sa bigas na yun, Sinandoming. Hindi ka pa dyan, Ayan, balik tayo doon sa talaga yan. Ito yung napanood ko sa television. Yun ang kwento. So, balik tayo sa talaga. Sir, bata, dati nung araw, kahit na nasa radyo natin pa ako yung nandito, meron po kayong ruling, yung truck na nagbabara barangay, tsaka may motorboat din na nagtatawid daw sa isla. So, tinda bangka. Ngayon, ba't hindi natin po ibalik yung ganun na wala po kayong balak? Yung bangka natin, yung binakyo. Nawala na yun. Ayun, nawasak. At saka, ang hirap maintain. Tsaka hirap kumuha ng pundo na mag-operate na gano'n. Ayun nga. Kapag kami ulit, mga 4,000 yun. Malaki. 1 million ang budget niya. Kasi parang yung ganyan na pang-book na makakarga ng mga 100 bags para madala sa mga isa-isla. Kaya lang, sa kahirap humingi ng pundo ng gano'n. Actually, nung pinalitan ko manager, mayroon siyang project proposal na gano'n. Si Manager Enrique? Manager Padilla. Manager Padilla, sinapalayan na. Yun, mayroon siyang project proposal kung malaking baka. Pinapaloan ko ngayon, kaya lang, yun lang. Mahirap mapurbahan sa ay about yung yung ating mga truck dati, yung ba? Parang wala na rin yung President Erap yung dati. Yung
mga tindaban na yon, na-pull out din ng mga anak Si Gloria na Gloria. Ano naman si GMA, nagbukas ng mga outlet bawat barangay. Yan ba yung tindahan ng bayan? Lahat ng barangay meron na siyang outlet. Hindi na kami nag-roll. Kasi parang iniisip ko lang din, ito, kung halimbawa, ito nga, wala na problema, makakabili na ng NFA retail dito sa opisina. Kaya mga taga-barangay rin na malalayo, namamasahe rin sila. Oo, yung pamasahe. Palagay natin, doon sa amin na lang, halimbawa, 25 pesos one way. So, balikan is 50 pesos. Kung ka sa bahay, bibili ka ng 5 kilong bigas, di gumastos ka ng 50 pesos, kakain ka pa ng tanghalian mo dito. Kasi hapon na rin makakauwi. So, sayang din, naka 2 kilo pa sana o 3 kilo pa sana ng bigas. Kung doon sa barangay sana nila, ay nakakarating yung gano'n. Yung parang gagawin kayo. Meron pa rin kasi meron pa silang 10 bags bawat every Monday. Every Monday may 10 bags doon sa bawat barangay. May 2 outlet doon eh. 5 bags sila per outlet. May 2 sila, 10 bags sa barangay mo. Ibang barangay na maliliit, 5 bags lang every Monday. Yung sako lang dito na sila. Hindi na kukuha. Meron naman kami 3 barangay, meron kami outlet. Pinintain namin yung tindahan natin outlet ni Gloria noon. Kaya yun ang yung mga outlet pala na yun, sir. Ang pumili mo, mga taga-DSWD. Parang ina-credit lang ng NFA. Lahat ng pinili ng mga taga-DSWD, ina-credit ng NFA para sila ang maging outlet. Kung pag-recognize sila ng DSWD. Hindi kami ang pumili, mga taga-DSWD. Meron lang kami ni-recognize yung mga dating outlet na alam namin honest, pina-credit namin sa DSWD. Kaya alam nila yan. Ngayon, hindi pa yun nababago. Yun pa rin ang ginagamit dahil si President Pinoy, wala naman siyang pinago doon sa dati. Okay, yun yung kagandahan, Sir, mga ilan ba na nga kayo dito? Nag-start kayo ay nung September. So, nakailan ba na rin kayo? Pito. Hindi ba kayo nahihirapan o gaano po, ano po yung inyong tawag dito yung masasabi sa assessment nyo sa inyo kung yung ano dito yung sitwasyon nyo sa pagtatrabaho nyo dito dahil parang kakaiba ito island municipality. So hindi ba kayo nahihirapan sa implementasyon ng mga programa ng NFA? Hindi naman kasi lahat ng major islands natin yung tatlo. Meron kami mga personnel na dyan. May mga bodega kami dyan sa Amplas, bodega kami sa Ibuya. May mga permanent na naka-assign doon. At saka pag nandun na sila na rin yung sila na rin yung liaison officer natin sa mga kanyang islam. Yung yung other municipalities na other island na wala, mga natin, mga klaro natin, pinupunta. Saka mabait naman yung mga empleyado natin dito sa Romblon. Siguro sir, tulong-tulong, kumbaga. Head of office, gumagalaw ng opisina. Yan ang kagandahan. Silverio. Talagang Nandiyan lang. isang text lang. Isang text lang, nandiyan ang opisina. Na marami namang communication ngayon. Yan ang isang kagandahan. Mga islands, mga colleges. Kaabot yung conception, paano napaparating doon ang bigas na nanggagaling dito? May kumukuha mo pa? Wala. Pero may communication kami. Kumukuha sila sa Pinamalayan. Doon nga, yun ang Pinamalayan. Pinamalayan, mas malapit sila doon. Kasi yun ang isa sa mga siguro titingnan din natin. Kung dito pa sila kukuha, Conception. Si Balin. So, ganun na talaga, medyo talaga dapat doon na sila. So, kinukontak nila yung NFA office doon para bigyan naman ng allocation na bigas. Challenging din talaga ang trabaho niya. Kawawa din naman. Kasi akala nila, kaya nga po ito, talagang pinili ko kayo na kayo yung ma-interview ko para at least na ipapaliwarin natin sa taong bayan kung ano ba talaga itong mga programa ng NFA. Para hindi naman sila marami kayo marinig sa labas na kung ano ng mga kwento na para may mga kung ano ng mga aligasyon, mali naman po na hindi rin namin marinig yung panig nyo. Kaya talaga i-place ng mga tao, lahat ginagawa mo na sa kanila. Hindi mo pwedeng yung isang
i-please mo sila lahat. Ano? Please natin ang gawa ko gano'n. Kaya lahat pinapakinggan namin. Oo. Kaya ngayon, testing namin yan. Alisin namin yung allocation ng pang-Webes, pero yung Lunes, ibibigay namin. Yung pang-Webes, dito muna, para siguradong may pabibili sila 27 per kilo. Yun ang aming focus doon. Kung idadagdag namin kasi sa lokasyon nila, makikita mawawala lang. Dito naman sila pipila. Katulad na yung sabi mo, yung may palay at nipa. Enough lang. Hindi maubos yung allocation. Naku-commercial na yung bibenta ng sinako. Yun din ang iniiwan. Oo, isang tao lang makabili nun, o dalawang pamilya lang, 25 kilos yun. O, di ba? Parang unfair naman yata na hindi na i-distribute ng maayos. Kaya yung iba nagugutom, yung iba walang may saing, yung iba sagana. Sobra. Eh, meron na akong alam, bumibili talaga siya ng NFA. Alam mo ginagawa, kaya niya bumili ng commercial line, nagpapapila siya, pero hindi siya personal nagpapapila. Nagpapapila siya, hindi, pambahog lang niya sa aso, tsaka manok. Okay, tama. Ang dami nagugutom, buti pa yung aso mo. Aba, alam mo bang yung isang butil niyan, ng palay na yan, kung anong pawis ang tumulo dyan doon sa mga magsasaka natin. Yan nga isang bagay kung minsan, winawalang bahala ng ating mga kababayan. Akala siguro nila, ganun-ganun lang yon kung itanim, ang takin mo, mag-aararo ka. Maraming proseso. Sana naman, ano din natin, mahalin natin yung mga pagkain yan. Dahil kung wala yan, yan yung bumubuhay sa sikmura ng ating lipunan. Kung wala yan, yung agrikultura. Kung noon dati, tayo ang rice granary ng Asia, di ba? Ngayon, nasaan tayo? Exporter na tayo. Yung matinuruan natin, nag-aral yung Pilos Baños. Aba, nung natuto na tayo na ngayon umaangkat sa kanila. Nung ako ngayon, sa atin naman kasi, yung pag nandiyan na, ang ganda ng tindig, yung pagkaanihin na bukas, may pagyo na. Ayun lang ang isang bagay. Kaya nga, wala natin. Kaya habang hindi pa naaanihan, isasako, hindi natin masabing maganda na yun. Hanggat hindi natutuyo, hanggat hindi na imbak sa imbakan, hindi mo pa talaga pala pwedeng sabihin, iyan na yan. Iyan na yan. Pera na yan. Kita mo nakatiktik pa yung palay. Wow. Sana tayo. Sufficient na. Yan nga. Pero biglang dumaan si Doming. Anihan natin. Speaking of Doming. Si Doming. Darating na naman tayong do. May low pressure. Kung papasok ka at magiging tuloy ang bagyo. Doming. So kaganyan. May mabigla ang bagyo. Kasi bukas ligo. Diba parang tawag doon. Buko na yung palay. Ibig sabihin malapit-lapit na yon. Biglang pagdadapain ng baha at hangin. Wala na. Tama pala talaga yung dating. Bukas papasok sa Philippine Area of Responsibility. Domingo bukas. Linggo. It is Domingo. Domingo. Huwag mo naman kaming talantain. Tapos na ba yung kaloy? Tapos na siguro. Dumaan dito sa atin yun. Ay, ito sa area. Kaloy nga daw. Kasi pala, Doming na. Ayun nakalutan tayo. Summer na ngayon, no? Pero may bagyo. Ayan yung climate change. Kaya pala magalaw ka tubig sa biyahe. Tapos bukas bibiyahe ka na naman dahil may meeting na naman kayo. Naku, maalam yan. Pero mas maigin na yung bukas. Maganda-ganda pa yan. Ang malayo pa yan. Yun na yun. Medyo makakaranas tayo ng medyo maulan-ulan naman para maalam. Parang challenging nga yung assignment mo dito sa Rundon kasi doon sa La Union kasi, sabihin natin may mga dagat. Pero bailan na. Bailan lahat ng biyahe namin doon. Bailan. Nakarating ako dyan. Dito, tatlo. Land, water, saka air. Ay, experience. Okay, nasubukan mo na lahat ng means of transportation, Yun nga air. Sana kung makarating ka pa ng Capital, baka iba pa yung ma-experience mo. Doon yung Capital. Sabi ni Secretary Parawas, doon daw yung mga kapislon. Kaya kumiwalay ang Romblon sa Capi, kasi ayaw daw matawag ng mga taga-Romblon na mga aswang. Sa Capit daw,
walang eroplano, piloto lumilipad. Piloto yung lumilipad. Hindi eroplano, hindi piloto. Ano lang naman yan So yun nga, sir, ayun, napaka-swerte namin talaga dahil bago ka umalis na naman at good seminar, napaunlakan niyo kami dito sa interview at naipaliwanag sa ating mga kababayan ang sitwasyon po at kalagayan nga po ng ating imbak na bigas sa NFA at saka itong nakatakdan yung pag-retail ng NFA rice. Baka sir or Ma'am Margie, may mga nais pa kayong sabihin at panawagan sa ating mga tagapakinig. Nasa inyo po ang pagkakataon. Oo. Sabihin sana na yung bigas natin dapat ibenta sa tamang presyo para nasa ganun makatulong naman tayo sa ating mga kababayan na makabili ng mura at magandang bigas. Para lahat naman matikman nila. Huwag naman natin kung itago yung mga alokasyon natin na kung hindi man sapat, at least nakakarating din sa ating mga kababayan. At matikman din nila yung NFA na maganda-ganda na ang kalidad, hindi na gaya ng unang araw na sabi nga nila nung araw may amoy na, may ulang pa. Kasi kung minsan halo na yun, may uloon na. Ngayon po, yung binibenta ng NFA ngayon yung nabili po namin bagong anin noong November, December lang po yan. Bagong-bago, saka mabango pa. Bagong healing. Kaya nakarating kagad dito kasi 2 beses tayo binigyan ng alokasyon po sa first quarter. First and second quarter, binigyan sa January, February. Kaya yung third quarter, tinatawad na naman nilang ibigay na sa Mayo o June. Para maghahanap kami. Kaya ngayon maghahanap kami na additional warehouse para sa ganun po ay sagana ang supply natin ng bigas. Paglaking na nagulan. Okay. Maraming salamat po. Ayan na lang. Ma'am Margie, baka may mga nais din po kayong announcement pa pag-may din sa mga ng NFA? Yun nga, yung katulad ng sinabi ni Sir, gusto talaga namin makarating sa ating mga kababayan yung murang bigas. Itong murang bigas na ito, subsidized talaga ng gobyerno. Kaya gusto rin matulungan ng ating gobyerno ang mga mahihirap. Kaya ang pakiusap lang namin, hanggat maaari yung meron namang kabuhayan na iba, ipagpaubaya natin doon sa ating mga kababayan na nakukulang talaga. Makarating yung murang bigas sa kanila. Kung pwede naman natin mapagbigyan na sila muna ang mauna sa pila, pagbigyan muna natin. At kung ano man yung mga problema na hindi na pagkakasunduan, nandito lang po kami sa opisina na handang sagutin kung ano man yung mga problema na hanggat kakayanin namin. Nandito lang kami para sa inyo. Yun lang po. Salamat. Yung mga talagang totoong public servant talaga. Anytime nang lapitan nyo, pwede kayong dumulog. Kay Ma'am Margie, hanapin mo lang yan. Yan ang, pag may talong ako yan ang tinutumbok ko agad Ay, siyempre. Yan lang yun alam ko na nga yung schedule ng kada munisipyo, yung pag-renew ng lisensya. Nasa diaryo nga yun. Okay, tama na. Isang taon yun. Schedule. Licensing officer na natin, nakita niya yun. Galing daw talaga ni Den. Sa ulado daw talaga. Tama daw lahat yung schedule.